buong paligid at sa mga Panginoong nagkakawati ng masabi ng handaan sa mahabang-habang kaunan sa gitna ng bulungan. May kasabit na antik na larawan sa dingding ng Senyora del Paz, gayon din ay isa pang banal sa kapitan. Si Tia Isabel, pinsang babae ni Kapitan Tiago, ang nagtatanggap ng mga bisita at pamamahala sa handaan. Siya ay nagtag-abot ng mga hipaswa sa ganilo sa marating ng mga bisita dahil may edad na si Tia Isabel, ngunit bakas pa rin sa amo-ugaw ng babae Pilipina ay kusang humalik sa kamay ng tundang babae bilang pangalan. Nalamin na Tia Isabel tila may nabasag na pinggan at mabilis siya nagpasalita ng mga walang ingat na nagpangyayari at agad umalis ng patungkol sila. Ang mga kandito na naging na siniusap, pinagmamasdan nila ang mga panananggaling mga pananakit, mga sundalo at ilang pagkamalamayan na nasiyahan sa gawin nila. Ang tantay ng Gwardiya Sibil ay nag-iikot sa ibang pangpanaunhin. Naroon si Padre Sibil, isang tumili kumpare sa formal na maingat sa pananalita. Naroon din ang isang profesor mula sa kolehiyo ng San Juan de Letras na mahusay nakipagtalo bagamat bata pa ang sa pagtuturo. Si Padre de Mozo naman ay isang matandang Franciscanong pare na nagsasalita mabilis kumilos sa kausap. Si Padre de Mazo ang isang natang may mapulang buhok na bagong dating sa Pilipinas. Malaki ang pagkakaiba ng pagmamahala nito sa Pilipinas kumpara sa Madrid. Ang wika ni Padre Damaso sa binata. Sa loob ng 20 taon kung paninirahan sa Pilipinas na sanay sa pagkain ng saging at kanin, punong-puno ako ng karanasan kaya't lubosang paniniwalaan ng maraming tao. Hindi doon natapos ang paglalahad ni Padre Damaso tungkol sa pamumuhay niya bilang pari sa Pilipinas, pati ang malaking sama ng loob sa mga taong kanyang pinaglingkuran ay naibulalas. Sa halos 65 taon na inarahan noon sa tinuturing kong aking mga anak, ngunit nang ako'y palitan bilang pura, ilang minuto sa matandang babae lamang ang naghatid sa akin. May kaugnayan po bang inyong sinabi sa pag-ahangkat ng tabako? Ang reformang ginagawa ng ministro ay hindi tama. May katotohanan ba ang paniniwala ng mga Pilipino ay mangbang na nagiging sanhi ng mabagal na pag-unlad ng bayan? Tanong ng binata. Tanungin ninyo sa Ginoong Laruha kung may higit pa sa kanong mga Indio. May katotohanan ba ang paniniwala ng mga Pilipino ay mangbang? Tanungin niyo sa Ginoong Laruha kung may higit pa sa kanong mga Indio. Mga Ginoo, alalahanin natin tayo ay nasa bahay ng isang Indio. Paalala ng binatang may mapulang buhok. Si Kapitan Tiago ay hindi kabilang sa mga itinuturing na Indio. Makikita ninyo, ilang buwan lamang ay magbabago na ang inyong palagay. Makatitikim lamang kayo ng tinolay. Ang tinola po ba ay parang prutas na luto na maaari maging sanhi ng pagiging makakalimuti ng tao? Ano bang loteria? Ang tinola ay ginisang manok na nilahukan ng upo. Kailan ba kayo dumating dito? Tanong ng pare. 4 na araw pa lamang po ako at sarili kong gastos ang pagpunta dito. Naparito ka para sa walang kwentang layunin? Pinutol ni Padre Sibela ang mga paghihimutok ni Padre Damaso. Hindi po ba kayo nasiyahan sa 20 taong paninirahan mo sa San Diego? Hindi. Anang Franciscanong pare. Paano nangyari yun? Ako ay may ilang buwang po tumira ng kamiling ay labis na nalungkot sa aking pag-alis doon. Ngunit inisip ko na lamang na ang paglilipat sa akin ng aking pinuno sa ibang lugar ay para sa aking kabutihan. Napasuntok sa mesa si Padre Damaso. May relihiyon ba o wala? May kalayaan ba ang mga nangyari? Napasama ba ang bayan at kaya maraming kapahamakang nangyayari ay dahil sa pangungunsinti ng mga opisyal ng mga ere sa kalaban ng Diyos?
Ano pong ibig mong sabihin? Sabi ng tiniente. Sinasabi kong malinaw ang ibig kong sabihin na nakapagmapahukay ang sakura ng bangkay na isang erehe sa libingan para ipatapon, hindi siya dapat pakialaman o parusahan maginang hari. Padre, ang General Vicereal Patrono, ang sigaw ng tiniente sabay tindig. Anong Vicereal? Real? Anong patrono? Kung nangyari ito noon, kinaladkad siya ng hagdanan gaya ng kay Gobernador Bustamante na walang turi sapagkat iyon ang kapanahunan ng tunay na pananampalataya. Tumigil kayo. Bukas na bukas rin ay makakarating ang inyong mga sinasabi sa general. Banta ng tiniente. Apay umalis na kayo ngayon din kahit gamitin niyo pa ang aking karwahe. Naging matindi ang pagtatalo sa namagitan ng Padre Sibilya. Huwag niyo nang pagtalunan ang mga bagay na walang dahilan. Iba ang sinasabi ni Padre Damaso bilang pare sa kanyang sinasabi bilang tao. Kayo nang bahalang magsuri sa mga pangyayari, Padre Sibilya. Totoong wala si Padre Damaso sa San Diego noong mangyaring payagan ng kanyang quadjutor na paglibing sa libingan ng isang marangal na lalaki. Maaaring totoong siya ay hindi nangungkusal, ngunit ang pagbintangan na siya ay nagpakamatay ay walang katotohanan, at hindi ito batayan upang ipahukay ang kanyang bangkay at patapon sa ilog. May pananalig ng taong ito ay may pintong na anak na pinag-aaral sa Europa, kaya't hindi lubos ng pagpanalaan ng bintang na pagpapakamatay. Nakaabot ito sa kaalaman ng Kapitan General at sa lalo't madaling ipinalipat si Padre Damaso sa mas maunlad na bayan. Umalis na ang tiniente matapos sabihin ang lahat ng nalalaman. Hinarap ni Padre Sibilya si Padre Damaso. Dinaramdam kong maungkat ang isang maselang bagay ng ngunit kung mas nakabuti naman ang inyong pagkakalipat. Hindi pa rin nawawala sa mukha ni Padre Damaso ang galit at pagkasukla. Ano bang nakabuti? May mga bagay na nawawaglit at nawawala sa paglilipat-lipat tulad ito. Ilang sandali pa'y dumating na ang mag-asawang Diz Padania, sina Don Tiburcio at Doña Victorina. Nilapitan na lalaking may mapulang buhok sa ginoong naruha. Ano naman ang masasabi niyo tungkol sa may-ari ng bahay?